Oo. Ito po, ngayon yung sitwasyon dito, mga ka-agri, ka-bundok, ka-farm, ano pa, lahat. Kasi si Sir Agri ay harvest ng kanyang uling, ahon. Ito yata, mayroon yatang live call, hindi na ito live. Wala na. Wala, akala ko live eh. Yung malaki yun, ano mo ng tubig kasi umuusok kunti. Yung vlog-ang na malaki. Yung malaki yan, sir, oh. Ito may apoy itong malaki na yan, oh. Yan. Ayan, kita na yan nilika agad yan. Kunting ano lang yan. May apoy yun eh, nilagyan na lang sa ng tubig na kunti. Ganun pala mga technique dyan, sir. Okay. Pakunting-kunti ano lang. Diyan, may apoy dyan. So, estimate po nila kasi dito ay yung unang uling ay dahil hindi maganda yung panahon, ay siguro mga 10 sako hanggang 15. Pero ito, nakaano na dito, nakaabang na dito yung susunod na ulingin. Ito mas marami ito. Abutin siguro sir mga 20 ka sir. Hanggang 25 sa susunod. Pag ito ay na ano na. Yung umusok ko, nagyan na siguro ng tubig. Yung malaki na yan. Okay. Oo, kasi natabunan ng lupa eh. Pero yung kabila niyan, uling na rin yan eh. Ayan. Ganito po yung payak na pamumuhay dito sa bundok. Pag hindi ka po sanay nito, ay nako, talagang aayaw ka nito sa pag-uuling. Napakalaking tawag, sakripisyo po kasi pag nag-uuling. Kasi nga po, hanggang pagpupuyat, init, stress sa sobrang pagpuputol. Lahat-lahat po. Mayroon na siyang apoy, umusok na. Yan po yung pamumuhay dito sa amin. Pero sa ngayon po kasi napakaganda na ng kalagayan ng mga mag-uuling sa ngayon, di gaya ng dati. Kasi sir, magkano na yung uling ngayon sir? Mura lang. Magkano na ngayon? 300 ang wholesale. 300 yung wholesale, yung sako dyan. Pag retail po 350. Di gaya dati 200 lang ano. Di ngayon medyo okay. Pag sa next na ano mo yan sir, ubos na yan. Pag ganyan yung mga ano niya, ubos na rin sa next yan. Ganda ng mga uling nyo. Lahat po ito ay kamatsili. Kamatsili po ito lahat. Na nauling yung una. Ang gaganda lalaki Kasi itong area po ito talagang pinapauling ni Ma'am Che kasi ito ay tatamnan pa rin ng ano dito, ng lakatan hanggang diyan. Kukunin lahat diyan. Convert sa lakatan area hanggang doon sa taas. Kasi wala nang space doon sa ilalim po, ubos na lahat ng space doon para po sa pagtatanim ng lakatan. Kaya tingnan niyo din si Ma'am Che Tingnan niyo din Naku, walang pahinga talaga yan. Si Ma'am Che. Talagang super. Marami pa to sir. Pag itong nalabas lang 3 sako, mayroon ito, sobra pa nga eh. Pag ganyan 6, ito yung nakatira dyan siguro mga ano pa. Mga 8 pa, 10. Nasa ilalim pa yung iba sir eh. Di ba? Hindi pag ganoon malamang talagang ano, mas marami pang makukuha na uling dyan. Tingnan nyo naman po Ito po yung problema Yan, apoy. Umusok po siya. Umusok po siya Kasi hindi talaga maiwasan kasi bago yung lupa. Malaki yung ulingan. Kahit na expert siya, may magkakaapoy talaga. Kaya kailangan dito pag nag-umpisa ka, maliit lang sana muna para yung lupa na nagamit na sa pag-uuling, yun yung next na gagamitin mo, mas maganda na siya. Okay na siyang pantambak sa ulingan pag minsan lang nagamit sa ulingan kasi na super dry na siya. Yun yung gustong-gusto ng mga uling. Kaya din nang malapit sa mga mga river, yun po kasi yung doon buhangin, yun po ang maganda talagang pang tabon sa ulingan, mga buhangin, yung pinong-pino.
Kasi pag ganoon, walang dadaanan ng ano, yung hangin. Pag nagsarado na, talagang yung uling marami talaga yung hindi na makakapag yung kanyang apoy. Kaninang umaga lang ito nasarado, sir, di ba? Kaninang umaga lang sinarado. Pag dating ng kaninang umaga rin sinarado kaninang umaga din sa kabila. Inumpisa na sa kabila sa sa pag-harvest talaga. Yung yan po ay gamitin pang pang fuel sa susunod na pag-uling yan. Yan yung gagamitin na kasi mabilis na yang magka-apoy. Para sigurado walang mintis ng pag-fire up ng ulingan. Mainit po naman ditong area dito, walang walang bubong. Naghahanap ng tiyempo paghapon na para magawa ng tama. Punti na lang siguro sir yung apoy, parang wala na ring masyado. Ito pag nakuha mo itong sa taas, yung sa ilalim, nako, wala na ring apoy yan. Mauubos na rin yan. Wow ha. Dami pa ito. Meron pa mga kahoy doon sa ilalim. Mga pagkatapos ito siguro sir, mga dalawa ka pa. Dalawang horno. Dalawa hanggang 3, 4 pa nga siguro kasi marami pa din sa ilalim Hanggang dito sa taas uubusin yan ito. Marami pa yan So ganun yun. Wow. Talaga. Ang alin, yung lupa, doon pa sila alam ng galing. Yung dating ulingan doon, ginamit dito. Pero dahil bago pa rin, iba pa rin talaga. Kunti na lang apoy. Ganyan po yung ginagawa pag na-harvest po nilagay dito sa labas. Pinapa-cool off yan, hindi po agad yan nilalagay sa sako. Kasi pwede po mayroon pang apoy talaga. So mga 2 hours bago yan takalin, lagay sa sako. Magiging ganito na siya. Di mamaya sir, may na kagad, may biyahe na kagad. First trip na ito mamaya kasi nakasako na. May nakaabang ng doon, buyer doon. Hindi pa nauling, may buyer na. Bayad ng utang. Bayad ng utang. Nako. Talaga. Kaya pag-isipan muli bago ka mag-asawa. Alam mo naman yung pag-uuling. Yan. Kasi pero walang problema pag expert ka na sa pag-uuling, Sir Lee. Kasi maraming kahoy naman doon sa bundok ng ng friend mo, 'di ba? Marami silang doon. Kahoy doon sa bundok. Kaya dapat ngayon pala expert ka na mag-uuling. Natawa si Ma'am Chi doon, sa kakikinig ng istorya ko. Si Ma'am Chi mag-aaral pa yan mag-uuling. Ma'am Che, sana yung kahoy mo na pinuputol. Sabi mo mag-uuling ka. Magpa-practice na ako pero hindi pa alam kung kailan. Ayun, magpa-practice, hindi pa alam kung kailan. Ano yan, pampahinog sa saging? Sa mangga. Sa mangga, nako. Nakapag-harvest ka ng lakatan mo na? Hindi pa na Ando na? Ando na sa barangay, di pa? panahakot. Hindi pa nakakot. Sobrang busy. Cargador. Tinilada yung mangga ninyo. Kailangan pampahinog talaga. Yes. Nako. 17 tons. 17 tons yun. Grabe 17 tons yung mangga. Magkano yung kuha ma'am sa sa farm gate? Farm gate nila 95? 16 tons? 17. 17 tons? 17 tons yung harvest. Lugos na rin na. 95, grabe. Samtam. 17 kung 17, mga ganun, mga 17. 17 tons times 95 pesos per kilo. Nako. Isang tinilada mo ay 95k yun. 17 tons ma'am, mga 1.5 m yun. Sobra. Pwede na kayong pumunta dito at humingi ng mga pang sideline 1.5 m. Sobra grabe no. Ilang puno po yun ma'am? Hindi mo alam? Basta estimate nila 17 tons yung pinagpa-spray doon sa kabila na harvestin. Kaya si Ma'am Chi ay kumukuha ngayon dito ng dahon na ito. Pakita natin sa inyo. Anong dahon po yan ma'am? balayong. Dahon ng balayong. Kasi pag ito sa mangga,
mangga. Oo. Tanungin natin si Sir Agri, ano ba yung balayong sa nakahoy sa ano? Sa Tagalog, kamagong? Parang ganon? Hindi. Ito ano ito? Kasi itong klase ng kahoy masyadong matigas ito pag ano na may tamang age na. Yung dahon niya napakaganda po na pampahinog ng mangga. The best po yan dito sa amin. Napakaganda ng kanyang ethylene, natural ethylene na nagpapahinog ng mangga. Mabango at matamis yung mangga. Yakal, ito yung yakal ng Bisaya. Dito. Ganyan po dahon. Ganyan po. Ganyan po. Pag lumaki po yan, oh. Yan yung dati nang ginagawa na talagang pang-poste ng bahay dito sa amin, simulat sa pool. Yan po kasi pag kahit ulan at init pati anay pag purong ano na, purong hardwood na ginawang poste ng bahay yan, nako, pati anay ayaw kumain, ayaw kumagat. Napuputol yung ano, napuputol yung ngipin ng ano, ng anay, di ba ma'am? Ayaw, kaya yan po, ganun po siya katigas. Kaya ito yung Bisayan yakal, ano yung sabi? Yakal daw, yakal, Bisayan yakal na klase ng kahoy at saka yung kanyang dahon, yun yung pinakamaganda pampahinog ng ating mangga. So yun po, maraming salamat po. Pinapakita natin sa inyo yung province life dito, pag-uuling, pagtatabas yan dito, at saka ayan si Ma'am Che, kumpay sa kambing at nagkumuha ng dahon ng blayong pampahinog ng mangga. Hanggang sa muli, bye bye mga ka-agri, bye bye mga kabundok, bye bye mga ka-farm. Grabe ang kati ng bunga na yan, sir. Oh, sir, tinamaan ako ng bunga niya, no? Diyan ako galing, oh. Alam mo na yan. Ingat ka dyan.